Kailan ba dapat natin pwedeng ipa-renew ang ating mga sasakyan? Kung hindi mo pa alam, tumutok ka sa video na ito. Magandang araw mga kaibigan and welcome to Rick's TV. Ang layunin ng channel na ito ay mamahagi ng mga impormasyon, kaalaman at tutorial patungkol sa mga bagay na kailangan lakarin sa iba't ibang sangay ng gobyerno o sa mga pampribadong establisimento. Ituturo sa iyo ng channel na ito kung ano ang mga proseso, requirements, kwalifikasyon at mga issues and concern na nangangailangan ng paliwanag. Importante ang proseso ng pagrerehistro ng ating mga sasakyan. Ito ay isa sa mga paraan para mabilis matukoy kung sino ang nagmamay-ari nito. Ito rin ang paraan para masiguradong nasa kondisyon ang mga sasakyan bago sumabak sa daan. Sa paraang ito, nalilimitahan natin ang mga aksidente. Ang pagpaparehistro ng mga sasakyan ay ginagawa taon-taon. Pero may mga pagkakataon na ang sasakyan ay nabibigyan ng paunang 3 taon na registration bago ang renewal. Ito ay nangyayari karamihan sa mga bagong biling sasakyan, partikular sa mga SUV, pick-up at sa mga 200cc pataas na motor. Ang LTO ay gumagamit ng plate number based system para matukoy kung kailan ang petsa ng iyong renewal. Ang last digit ng iyong plate number ay katumbas ng buwan ng taon na siyang takda kung kailan ka magre-renew. Tignan natin ang chart na ito. Kapag ang last digit ng plate number mo ay 1, January ang date of registration mo. Kapag natapat naman sa number 2, ang last digit ng plate number mo, ang month of registration mo ay February. 3 naman ay sa buwan ng March, 4 ay April, 5 ay May, 6 June, 7 July, 8 ay August, 9 September at 0 October. Ang second to the last digit naman ng iyong plate number ang basihan kung anong week kayo pupunta. Kung natapat sa 1, 2, 3 ang second to the last digit ng iyong plate number, first week of the month kayo dapat magpunta sa LTO. Kapag naman 4, 5, and 6, ito ay second week of the month. 7 and 8 naman kapag third week, 9 and 0 kapag last week of the month. Magbigay tayo ng halimbawa. Kung ang plate number mo ay ABC1234, 4 ang last digit mo kaya ito ay matatapat ng April. Ang second to the last digit mo naman ay 3 at ito ay matatapat sa first week. Ibig sabihin, ang renewal schedule mo ay dapat first week of April. Ang tanong, paano naman kapag wala pa kayong plate number? Dahil sa mga backlog ng LTO, karamihan talaga ng mga motor vehicle ay wala pang plate number. And in the absence of plate number, ang gagamitin nyong basihan para sa renewal ng inyong sasakyan ay ang initial OR date na matatagpuan sa inyong Certificate of Registration. Maraming salamat sa panonood mga kaibigan. Sana may natutunan kayo sa episode na ito. At kung nagustuhan nyo ang video na to, mangyari lamang na mag-like at mag-subscribe sa Rick's TV. At para sa mga katanungan, mag-comment lang sa baba and see you on the next video.